Pip. Click. May nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At nang tanungin niya si tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni tatay niya store. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni tatay yung mga alaga manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yun. Baka naman, nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing gabi. Kung naman agad sa tatay, hindi ba nga mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposible basta na lamang siyang magbenta. Hindi ko na rin talaga maintindihan si tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya sa mga nakarang araw. Maasahan si tatay sa pamaliit ng patinda ko. Pag-aasikaso ng taliman, napabayaan na ni tatay ng store. Nung isang beses, napalayo ng kaunti sa bahay, nakasalubong ko si Manang Elisa. Nagtaka siya kung bakit hindi na raw ako nagtitinda. Niya ako nakikita. Niliwanag ko si Manang Luisa ang sitwasyon. At nang mabanggit ko si tatay ni store ay hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla na lang nag-iba ang expression niya. Ingat ka sa kanya, ha? Wala sa akin yung Manang Luisa. Napapunot naman ang noo ko. Nang sandaling yon dahil seryoso ang pagkakasabi ni Manang Luisa. Teka, bakit naman po ako nakikingat kay tatay ni store ay wala naman po siyang ginagawang sinasabi. Parang tunay na anak ko ang buhay mo sa akin, Manang. Hindi na ako pagkakakilala sa kanyang store. At ang siyang sila. Pero iba na ang nakikita ko sa kanya. Hindi na siyang dating gusto na kilala mo, kaya binabalaan kita. Lumayo ka sa matanggan niyo kung ayaw mo nalagay sa anak ng pinag mo at ang sanggol na pagkakakulihan mo. Hanggang sa pagkakataon yun ay hindi ko pa rin maunawaan ang sitwasyon ng Manang Luisa at Papalo. Wala na kasi siyang mga sinabi bukod doon. Ilang araw naging naman ang isipan ko ang mga sinabi. Dahil doon ay parang bigla na rin ako naging away dahil sa mga pinipilos ni tatay nito. Sinusundan ko siya ang tingil at pinagpamasya kung anong kakaiba sa kanya. Pero tuwing umaga matapos niyang tumambay sa maninukan, palagi na siyang nakakulong sa kwartong tinutulugan niya. Akala ko noon ay dahil lamang yun ang katandaan niya kaya hinahayaan ko lang siya. Kaya ko naman kumilos ng mag-isa papalito. Pero tuwing binibihin ko siya sa tanghali para kumain, hindi man lamang siya noon nakikinig. Sabing malalim ang tulog niya. Pagdating naman sa hapon, din kumakalat na ang ingay sa kapalang noon lalabas ng kwarto si tatay. Pero hindi sa sumabay siya sa amin rin ng mga hapon na nagamit sa lumalis ng walang paalam. Hanggang sa may isang gabi pa sa iyo. Naaaling sumatin. Pagduro si Erwin pero masyado lang mahindi ang piling mo. Kaya ka rin siguro na kwarto namin. Kwarto nga palang yan para dudot ay wala pang piling. Ang kortina lang talaga ang pinakasabi mo. Patay na ang ilaw pero may manang buwan sa labas. Ang labas ng noon ang kaya namin. Kaya sis na iwanan na kabuka. Kaya lang papalibot nagpatako na makitang gumalaw ang kortina sa may bibig. Pagkakalang na mamalik matalamang ko. Hindi ako nagtagtapang bumangon. Kaya hirap na rin akong tumayo. Nang masigurado kung wala nang
habang natutulog. Na madalas nakatitig parang bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkaila. Hindi naman ako na hindi na ko pa lamang siyang